Parang baka may mag-bash sa akin. Ito na bakla. Alright, hello. Hey guys. Welcome back Again. after a long while. We come back again. Welcome to Sadly Sober, where we talk about recent events over a few beers. Kami ang mga host niyo. Yeah. We're your host. Ako si Kes. Ako si Jander. Yes, sir. We're missing Boss Ed today. No comment na lang. Yeah, pero we miss you, Boss Ed. Yeah. Anong boss? Anong drink natin ngayon? Ano to? Blue Ribbon. Yes, Blue Ribbon by Pabst Pabst ba to? Strong Beer, 5.9%. Sarap din. Yeah. Yeah. Ano, cheers. Cheers. So, we've been on a long break. Siguro 1 year. 1 year, Yeah. ano? 1 year. Since our last episode. So life has been very busy for all of us. And we thought na maybe it's the right time to restart. Yeah. And that's Dami why, na rin nagbago. yeah. And bago na din yung podcast natin, yung format natin, we're hoping that you guys will appreciate this new format more. Di ba, boss? Yeah. So pinag-iisipan talaga namin to. Yeah. Trying to make it better. Cheers. Yeah. Yes, sir. Better than before. Yeah. We're trying to compensate na wala na si Boss Ed, so. Yeah. So, malaking bagay talaga yun yung na-contribute ni Boss Ed. Yeah. And, yeah. Just what John there said. Alright. So, on to the main part of our podcast, which is the latest, not the latest, but recent news. Recent news. Mga, ako mag-start. Sige, ikaw tapos. Sige, boss. So, this is from Imperial sa UK to. So, anyway, being a night owl is associated with mental sharpness, study shows. So, people's preference for morning or evening activity is linked to their brain function, with night owls generally performing better in tests. Oh, yeah. Oh. So researchers at Imperial College London looked at data from more than 26,000 people to find out how different aspects of sleep, including duration, patterns, and quality, affected mental sharpness and overall cognitive ability. The study found that sleeping between 7 to 9 hours a night was optimum for brain function, boosting cognitive functions such as memory, reasoning, and speed of processing information. It found that a person's preference for evening or morning activity affected test scores. So, either night owl ka or morning person or morning lark ang tawag dito. Morning lark. Owls or adults who are naturally more active in the evening performed better in tests compared to those who are morning oriented. Larks consistently showed the lowest cognitive scores in both groups, with scores improving for intermediate types. Those who express a mild preference for either day or night, and reaching higher levels. So yung night owl, di naman meaning na like, you have to stay up late ba? Like, example, natutulog ka like around 3 a.m. Doon ka na consider night owl. Or, Siguro, considered ka na night owl if like you are more productive during the night. Parang ganun ba? parang Ganon. preference mo lang. Oh, okay. Based lang sa kung what time of the day ka mas active. Oh, okay. If preferred ka na morning or sa gabi. Oh. Pero ang point lang ata dito, yun ang nag-stand out na data, but I think ang nakalagay dito, it was more of
having consistent sleep. Yeah, 7 to 9 Oo, hours. so 7 to 9 hours talaga. So yun ang ano nila, parang goal yata dito. Pero Okay. nag-stand out lang na ano na ang evening type, nag-score about 13.5% higher than morning types. Okay. And then excuse me, sorry. Yeah. So 13.5% higher yung score nila. Oh. But hindi naman nila sinabi na, Ano talaga? excuse me, nag-single out na Okay. kailangan talaga morning person, or hindi naman nagsabi na mahina yung mga morning person. Yeah. Ano kaya hindi naman talaga nila pinopoint out dito kung ano ang what made that difference ba? Whether mas active ka sa morning or sa gabi. Pero ano lang siya, fun fact lang siya. Yeah. Ikaw, boss, ano ka? Morning person ka ba or gabi? Morning. Feeling ko morning. Oo. Oo, kasi mas mas productive ako like around noon time ba? Like mga hapon, ganun. Kasi sa morning, ka pa lang you're just starting the day ba? So parang mahina pa. Tapos doon siguro mag-peak around afternoon, parang ganun ba? Tapos pag gabi, yun na, pahinga na, matutulog, ganun. Pero din yan, parang mag-reflect din yan sa work mo. Pansin mo na mano ka sa morning, parang Yeah, parang groggy ka pa sa morning ba? yeah, Or yung hindi ka pa as sharp ba sa morning? actually lang. Yeah. Sa akin din. Pero ako, I consider myself night owl ako. Pero Yeah. ngayon, recently, kasi pregnant si Caris, we've been sleeping earlier. But parang tingin ko mas marami akong ginagawa sa gabi ba, like siguro like after 5, after work, either mag-animate ako for a side thing, or side project lang ako, or mag-Uber minsan, Yeah. or siguro mag-spend time, mag-quality time na kami ni Chris. Pero either of those things, parang mas madami akong magawa in, let's say, from like 5 p.m. to 9. Okay. Ilang hours lang yan. 4 hours. Na 4 hours span. Or minsan, maabot yan ng 12. Pero, like, mas active lang ako. Kasi sa morning, pagising ko, ayoko talaga ng mamadali ba. Okay. Lalo na if weekend or kahit workday, ayokong gusto ko talaga ng slow mornings. Okay. Yeah. So, gising ka na hindi ka magmamadali, or wala kang habulin masyado ba. Mga anong oras ka usually nag-wake up, boss? Usually mga 9 Okay, or 8. okay. Mag-aim ako ng 8 a.m. or 7 a.m. Okay. But usually kasi late na din ako matutulog. Yeah. Aabot pa rin ng 7 hours minimum, pero usually magigising na ako ng mga 9. Okay. But luckily, yung sa trabaho ko, sa mga listeners natin, work from home, Yeah. working remotely. Although the shift starts at 9, not much of the work gets done in that first hour. Okay. Because everybody, lahat naman ng office namin, hindi rin yung pag-clock in mo, trabaho ka agad. Yeah. So yung iba na nasa office, minsan nagkakape pa lang. Nag-warm up pa. Warm up pa, chika-chika lang muna doon. So kami din na nandito sa remote. Yeah. Parang ganun din ang na-adapt namin na let's say culture. Yeah. So parang nag-fit talaga siya sa Okay. personality ko. Yan. Yun. So, ikaw, boss, may news ka ba sa atin ngayon? Ako may news. Nahirapan ako maghanap ng news kasi nag-search ako ng news, ng mga latest news ngayon. Parang naman. Yung mga bad news ba? Yeah. So, nag-try ako maghanap ng Sige daw. good news. So, this is from a study from University of Bristol. So, sabi yung Bristol lang yun. So, Bristol was
UK ata. UK. UK. Yeah. Bristol, ano to? Bristol, Pampanga to. Gusto Pampanga ba? Sa Pinas naman pala ba? Study pa kayo ah. Bristol, ang buti. Ano to? Parang ano to eh, parang di ko alam, parang luma. Study? Study siya, parang luma. Parang ano na rin to eh, parang common knowledge na rin to eh. Pero Sige. ito, parang smell of human stress affects dogs' emotions, leading them to make more pessimistic choices. Pero yung Wait, sa dogs? o sa dogs, like Ang dogs mag-make ng... pessimistic choices. Oh, ang dogs? Ang dogs mismo. So sabi, yung pagkabasa ko pa lang sa title, parang sabi ko, parang ano naman to, parang common knowledge na ba? Kasi parang sabi ko, kapag happy ka, yung aso mo happy na rin. Parang, Yeah. Pero yung sa study dito, hindi yung smell ng owner nila. Like, random na tao. Ha? Random na tao. So, di nila owner. So So, if mag-brush makasmell, off din. if makasmell sila ng parang stress hormone siguro or parang ganun ba? Like, kahit sa ibang tao, mag-affect yung ano nila, yung parang learning or choices or yung mood ng aso ba? Yeah, so, Ayos yan na. So, let's say, if nasa dog park ka, ganun. yeah. Tapos isa sa mga owners na stress, ma-affect din yung choices sa aso. Like, yeah. So, parang sinasuggest nila, like, is mag-train ka daw ng aso, syempre, ano rin, parang enjoy mo rin yourself ba? Tapos, parang dapat wala ding tao na parang sa palibot na parang stressed, parang ganun ba? Kasi parang ma-delay daw yung ano nila, yung parang learning nila ba? Siguro parang I think same lang siguro yan sa atin man if like nasa party ka or something tapos may isang tao na parang Bad vibes ba? bad vibes mo. Maano din yung mood mo. Hindi, I mean sa atin siguro alam naman siguro natin na ma-avoid natin yan pero iba pa rin, parang maapektuhan ka pa rin. Maapektuhan ka pa rin. Parang ma-mindful ka, parang ma-conscious ka na lang na may tao na ganyan. Siguro ganun din. Napit pala no? Yeah, Yung mga aso. Kahit sa ibang tao pa. Yeah, yung I always thought na sa atin lang. I mean, napansin ko lang talaga na sa atin kasi pag mapansin niya na bad mood ka, nagalit ka, or natuwa ka sa kanya, mapansin niya. Pero, so sa context na, if i-walk mo siya, ganun, tas in passing lang, mag-a-apply pa ba yan? I think, kasi, nakalagay dito, ito, basahin ko. Sige. Dog owners know how attuned their pets are to their emotions. But here we show that even the odor of a stressed, unfamiliar human affects a dog's emotional state, perception of rewards, and ability to learn. So, ganyan siguro yung perception of rewards and ability to learn ma-affect. So, Okay. if mag-walk lang siguro, like, mas melon nila, pero parang they don't have to make any choices na yun naman siguro. Sa bagay kasi maganda naman. Yeah. They're just walking. Yeah. Pero, okay. At least sa walk hindi kasi lagi kami mag-walk kami tapos madaming mga passerby ba? Yeah. Tapos mag-run. At least hindi naman ganun. So mas maganda talaga na if lalo na siguro pag puppy ba, mag-train ka ng aso na dapat kayong dalawa sa partner sa palibot. Yeah. It's either ikaw dapat really in a good mood or in a happy mood. Yeah. Wag mong pilitin. Tapos huwag mong pilitin na. Tapos pag ma-stress ka na hindi siya responsive. Stop na lang. Stop na lang. Yeah. Grabe, no? Yeah. Yeah. Good girl si Lily. Tingnan mo, ano pa kaya hindi naman sa study, pero ano pa kaya ang mga things na alam ng mga aso? Like na hindi natin ma-expect pa. Kasi may sinabi din sa akin na or usually mga content na mapanood namin ni Karis ngayon is like, or mga sabi-sabi lang din sa mga kwento-kwento din sa mga workmates ko na
alam daw ng mga aso na buntis yung Oh, yeah. owner nila, Yeah. yung babae, ganun. Siguro. Kasi sa kay Lil, di namin yan na-observe Kay Lily. kay Liling na yun. But, yun mga sinabi din sa mga workmate ko ba na, or sa mga videos na makita namin na mas gentle yung aso Oh, sa kanila, okay. yung magano sa Yeah. tiyan, ganun. Pero sa kay Lily, sa kay Chris, wala Wala. pa naman Oh. kami nakita na ganyan. Hindi lang siguro kasi parang yung stress nga na nakita sa study like mas smell nila. So I think siguro like sa change sa katawan ng babae kapag pregnant siguro baka mas smell din nila yung mga Mga hormone. mga hormones or ano. Yeah. Yeah. Ano pa ba kaya iba? Or makakita sila ng multo. Yeah, yun yung sasabihin ko. Makadetect ng mga multo ba? Di ba kapag sa mga movie kapag yung aso usually may tinatahol, nag-bark ba? Tapos parang point of view ng tao, wala. Parang, Tas aso meron. Oo. May mga experiences din kami dito sa kwarto na parang si Lily matakot sa bubong. Oh, Gumagano na siya, nakatingin na sa bubong bigla Ano tawag ba? dun? Tapos ayaw niya umakyat sa bed. Yun. Oh. Ayaw niya makitabi sa amin. Tapos Wala. parang tumitingin lang siya sa Wala. bubong namin. Kung ano yan. Ay, sa may headboard. May mga ganun na instance. Si Hugo ba may ganun din? Siguro, pero hindi ko kasi naisip na na multo eh. Naisip ko lang na may ibang tao ba? Yeah. Pero sa gabi. Sa gabi, oo. Yung sa gabi. Kasi gusto niya yan magtambay sa bintana. Tapos titignan yung mga dumadaan. Yeah. Wait, saan yun sa labas? Yeah. Facing sa road. Yeah, doon. okay, Doon siya tumatambay eh. Tapos nakaano lang, Oh, na nakatingin ganun lang. lang siya. Oo. Oo. Tapos kahit wala, kung gumagano siya. Oh, kasi Nag-react siya. may golden retriever na babae sa taas. Sa taas namin. So, minsan siguro naamoy niya or Okay. yeah. Pero hindi naman talaga na, Pero matatakot ka. Like, Oo. Yeah, hindi naman. okay. Hindi naman. Parang hindi naman ako natatakot ng mga dito, mga multo-multo dito sa Canada. Mas malupit yung mga natin dun sa Pilipinas. Oo, Yung mga tikbalang, mga ganun. Oo. Mga supernatural shit nila dito. Ano ba yung supernatural shit dito? Gnomes. Oo, hindi naman yan kakatakot. Dwarfs. Wala silang dito manananggal. Oo, wala. Hindi sila ganun ka, creative ba? Tsaka lang makikita ng aswang, iniiwan yung lower half ng body. Is weakness asin ba? Nangyari kasi dyan, wala kasi mga visa yung mga multo natin. Kalahati lang eh. Okay, so, ito, mag-introduce tayo ng bagong segment natin. Isa sa mga bagong segments natin, guys. It's the Would You Rather. So, Ayun, yun. May ready akong questions dito. yan. Question lang pala, question. Sige. Ito, para sa iyo, boss. Would you rather end every sentence with I love you or start every sentence with hey mom? Boss, basketball class, love you. Or sa hey mom. Hey mom, punta ka sa kwarto. Weird ba? Weird. Ano na lang siguro, boss? I love you na. I love you na I lang. love you na lang siguro. I love you na lang. Oo. Oo. Kasi, kapag magagalit ako, Oo. I prefer, Yeah. pag magagalit ako, hindi ako magsalita ba? Yeah. Tumahimik na lang ako. So, let's say, sa scenario na sobrang galit ka, tapos, hi, I love you. Hey mom, ayok. masoften yung blow ba? Yeah. Yun. I love you. Yeah, I siguro. love you ako. Ikaw, anong sa'yo? Ako, Hey, mom. hey mom. Grabe. Kung hey mom kasi, okay lang din ang hey mom kasi I love you kasi parang lahat ng gusto mo isabi, na lang. love you? Oh, may love you parang
affectionate lang lahat. What if gusto mo lang magalit ba? Or gusto mong, ano ba? Di ba? Oh yeah. Nagets ko yung Yeah. side mo. Nagets ko yung side mo. Naisip ko lang sa, like, in the moment, Oo. kapag magalit ako, mananahimik na lang. Oo, Pero okay. sige, ikaw, anong, Hey mom siguro sa akin. hey ma'am. Hey mom. Kasi, Kasi parang ano eh, nahiya ako mag-I-love you eh. Yun pa yung sagot. Nahiya ako mag-I-love you. after ilang beses siguro na paulit-ulit ka ng I love you. parang Wala na eh, wala na hindi ka na maniniwala. wala nang maniniwala sa'yo. Yeah. What if gusto mong sabi ng I love you? I love you, I love I you. love you, I love you. O sige, magano ka ng scenario na okay lang ang hey ma'am kahit ano. Ay. Kahit sa client mo, say sabihin sa client mo, Oo. tapos mag-hey ma'am ka, anong mga usual na lines mo na ano. Hey, ano, hey ma'am, how's your day? Pero lalaki. Hey ma'am, how's your day? Yeah, I guess funny siya. Oh, funny. Funny Kaso, siya, yeah. Pero after a while din, parang maano ka din. parang same lang siguro kasi, na, yeah. mawala na yung novelty ba. Pero Yeah. parang masanay na lang ang mga tao na tawag nila. Oh, yeah. Tawag mo sa kanila. Hey ma'am. Hey ma'am. Hey ma'am, pre. Oh, hey ma'am, free. Hey ma'am, pre. Basket mamaya. Then, Walang magandang choice. yeah, walang magandang choice. Walang Parang, magandang choice. ayop talaga yan. Hey, Maganda yan na, Hey, ma'am. na would you rather. Kayo guys, comment kayo. Yeah. Which would you prefer? Yeah. Okay, so we'll just take a quick break to talk about guys, sa YouTube natin. Again, Sadly Sober is on YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, and wherever you get your podcasts. Please subscribe. If you're on YouTube, please subscribe. If you're on Spotify or any other audio platform, please give us a follow and leave a nice review. Yeah. Or, ano lang, comment if you guys want to ask us anything or, Yeah. Yeah. yeah, if you have any suggestions sa mga segments namin, would you rather, if you have any scenarios or, yeah. Yeah. Yeah, maganda din yan. At least mas fun for everyone na Yeah. magka-interact tayo. And also, if you have any feedback or if you guys want any other segment that you want us to try, we'd be open to it. Also, follow us on Instagram, Facebook, and TikTok at Sadly Sober podcast. Yeah. Yes, sir. All right, back to the regular programming. All right. So, guys, every other segment na panood nyo or napakinggan nyo after sa main news segment is already new. And again, sabi ni Boss Jander na leave a comment for your feedback or suggestions, and we are always reading them, guys. So Yeah. yeah. Ano na lang, kayo na bahala sa amin. Alright, so may third ako para sa'yo, boss. Sige. Yeah. Anong ano na to? Anong segment na to? This is confessions. Ito, we're introducing a new segment, guys, which is confessions or mga threads. Yeah. So this could be either mga juicy na confessions Yeah. or mga questions that have juicy answers. Oh, okay. Mga threads from either Twitter, Reddit, or Instagram. But mostly siguro Reddit. Reddit. tayo. No, okay. So, but this one is Reddit, I mean. All right. So, what are throwaway time, mga 4PH, mga Filipino Okay. Redditors. What are some fucked up secrets or real stories that you have? First, my first love cheated on me and left me devastated. Then I lost my virginity to their katulong. Ooh, katulong. So, more like Yeah, babae. Babae yung katulong. Oh, parang Babae yung katulong or
Siguro Ba? Ano sabi niya? my first love cheated on me and left me devastated. I then lost my virginity to their katulong. Okay. So, Sa tingin mo, katulong? babae? Siguro babae kasi katulong eh. Kasi Oo. kapag lalaki, hindi naman Siguro babae. babae. talaga. Yeah. Wala akong scenario na kahit sa childhood ko sa mga friends ko na may katulong sila na lalaki. Yeah. Siguro. No? Yeah. Babae din tayo. Let's say babae na lang. Oo, babae. Grabe. Kaya- Grabe, katulong talaga. Katulong? Grabe yung side chick mo, katulong. Convenient ba? Ano pa, malupit pa. Katulong sa first love mo. Ha? Katulong niya. So, nag-cheat yung first love niya sa kanya. Oo. Tapos, they lost their virginity sa katulong sa ex niya. The one that cheated on them. So, siguro palagi siya siguro sa bahay. Palagi sa bahay, tapos, siguro, nandun siya nung nag-away sila. Ay, i-comfort, no? I-comfort. Yeah. Kina-comfort. Ayun, tuloy. Yeah. Grabe. Mayaman siguro yung ano niya. May kaya yung ex niya, yung first love kasi siguro may ano yan eh. Kasi may katulong, May no? katulong, and then baka may ano, diba? Tawag dun? Katulong quarters ba? Katulong quarters. Katulong quarters. Tapos, yung katulong, ka-uniform pa. Yung uniform ba? Ay, grabe. Pero, ganun din siguro kaganda yung yung katulong. Tulong siguro. Yung pang Julia Barreto na. Oo. Grabe na yung Julia Barreto na katulong. Katulong yun sa ano Yeah. Pag soap opera ba? Ay, grabe. Isa ba? My husband and I are very active in our local Catholic church. But we are also hardcore swingers. Karamihan ng napapanood nyo online ay malamang nagawa ko /niya/namin. Oh. Ano nga ulit yung swingers? Swingers is parang multiple sex partners. Sex partner? Oh, okay. Grabe. Sila dalawa? Sila dalawa. Okay. With other couples na swingers din. Oh. Karamihan ng napapanood nyo online ay malamang nagawa ko Grabe. or So, nagawa namin. ano yung sabi niya sa first part? Yung active sila sa Pero active sa Catholic Church. Oh, Grabe. 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 Swinger. Grabe. Ay, ganyan pala sa Pinas. Actually, No? Parang bihira ko na yun na dininig dito sa Canada. Sa Pinas mo, ganyan ba rin pala. actually sa mga TV shows ko lang malaman ganyan, ng no? mga swingers. Hindi ko na expect na kahit Yeah, nga eh. sa Pinas ba may mga ganyan. Oo. Ayop. Tapos, sino kaya papatol dyan? Siguro, hindi ko alam. Grabe. Tapos paano yung like how do you open that up? Yeah. Like paano yan ma-bring up sa conversation ba Yeah. na Gusto gusto mo? ng ibang partner like, Swing G? hindi ko Swing G? Pero siguro parang nakikita nila siguro sa mga dating app siguro. Kasi weird sa kapag sa circle of friends ba? tapos bigla lang mag-ano ka, diba? I-bring up mo yan. Yeah. There's no scenario na hindi siya awkward. There's no scenario na hindi siya awkward. Yeah. Ang lahat na ways na naisip ko, sobrang awkward. Or ma-friendship. Yeah. So, grabe naman yun. friendship over. Active ba siya sa Catholic Church? Grabe naman yun. Siguro, magkumpisal ba? Grabe si Father. Naisip ka, eto na naman yung mga, mga confession. Paulit-ulit na ba? Sige, 5 Hail Marys. Matik na ba? Okay, isa pa. I've been sleeping with my first cousin for 4 to 5 years now. She's been living with my family since we were in high school, and I started having a thing for her in college. She looks a bit like Hayden Panettiere? I don't know. We nearly got caught one time dahil ako yung umuubos ng bed sheets. I was changing bed sheets every day because she squirts. We learned to lay down towels in the bed every time we do it.
Grabe naman to. Parang mga... So, first cousin and then nag-start sila first year college. Oh, tas 5 years. 5 years. 5 years in. Oo, grabe. Grabe. Sino to si Hayden? Search. Search natin. Hayden. So, yung cousin is yung lalaki. Yung cousin is lalaki. Yes, I think so. Kasi yung account name niya is Dear Ambelina. Okay. Tingnan natin kung sino si Hayden yan baka. Oy, grabe. Oh, so babae si Hayden. So babae So or... lalaki yung ano niya. Lalaki ang nagsulat nun. Yeah. Unless lalaki and then ganyan yung itsura. Grabe. Grabe na. Hayden pa nito. Every day. Yeah, first cousin. Grabe. Grabe naman yung first cousin. Boss. Kaya nga eh. Gawin niya ng mga second cousin. First cousin talaga. Anak ni Tito. Wala talagang Oo. choice. Ganun na ba yung mga choices mo, bro? Yeah. We did it without... may follow-up comment siya, sige, boss. sige. We did it without a condom once. She wanted to know how it feels like. I'm stupid. I'm stupid. So, gitry nila. Oh, grabe. I'm stupid. Grabe. Sige. Grabe yung mga confessions na to. Grabe naman itong mga Pinoy. Kaya nga. Last two. Sige. Grabe. Ano? Magano na lang ako. Grabe naman to. Intense na boss. I was mga intense to nag-skip na lang ako kasi Sige. ano tayo. Sige. I'm an average guy in early 20s. I grew up si OP to, yung original post. Okay. Guys, I don't know, hindi ko alam yung anong meaning talaga ng OP, pero yung nagawa ng thread ba. Okay. I'm an average guy in early 20s. I grew up in a province and later lived with my relatives here in Manila to take my college. Masyado mataas to. I graduated and I'm now working in a nice company. I have a female cousin, late 20s, no boyfriend since birth. Yung. So, babae. So, lalaki si poster. Virgin, I'm quite sure. I'm quite sure. Parenthesis, I'm quite sure. Yeah. And I think she's fairly attractive. These past few months, I've been having a weird feeling towards her. Oh, yay. At first, I thought it was just her smell. Her perfume is so good. I would sometimes wake up in the morning to her smell when she's about to leave for work. This goes on for days, then few weeks and months, and eventually I find myself doing weird things. I started secretly smelling dresses and later sniffing her Underwear. undies. Then even worse, lately I find myself peeking at her room when she's changing clothes or after taking a bath. Wow. I fantasize about her a lot. I fantasize about kissing her, touching her, and with her. And I know this is wrong, and I'm sure she would kick me out of the house if she knew. Pretty fucked up. Yun lang. Yun yung end ng boss. Oh, Grabe. ba't kayo na-attract sa mga first cousin niya? Ba't kayo ganyan? Grabe naman yan. Kaya nga, first cousin. Wala akong ma-react. Ako din, Parang, kasi... grabe na talaga yan. Oo. Siguro hindi talaga sila or hindi ko na alam. Baka nag-meet na lang sila nung na ba? Kasi usually yung mga cousin ko, parang nakilala ko na yung parang bata pa kami. Parang So, you grew up together. Yeah. Yun know. Siguro ko, mas malaki yung chance na maganyan if like ma-meet mo na yung cousin mo, like na ba? Like puberty or something. Na kayo ba? Malaki na kayo. Yeah. Pero, sa Pinas, what are the chances na late mo na makilala yung pinsan mo? Siguro, I think, dahil to sa wala silang experience sa other other sex ba? Yeah. Tapos, lalo na pag lalaki tapos babae na sila talaga yung first na
True. Fucked up. Grabe naman, hindi naman kayo siguro lumalabas din naman kayo sa bahay siguro. Oh, pero like, grabe talaga yung casino. Yeah. I'd expect this from Sweet Home Alabama. but Grabe. Sa Pinas, grabe. Yan talaga sinasabi na blood is thicker than water. Blood is thicker than water talaga. Mas attractive talaga yung cousin. Oh my gosh. Grabe. Oh my goodness. Ay, nako. See, so guys, that was one of our threads and it was very, very, very juicy. Yeah. Not safe for work. Not safe for work. That's Oh, grabe. kasing. Ay, nako, mga cousin, watch out. Watch out, cuz. Watch Watch out, cuz. Ay, nako. Watch out talaga, Wag niyo wag kayo maniwala sa mga cousin niyo, baka sinisilip kayo sa after niyo maligo. Kaya dapat talaga naka-blackout curtains. Yeah. Yun. Ay, nako. Anyway, sige boss. May tayo? Ano yan? Overrated or Ay. underrated? Yeah. So, yung next segment natin is called overrated, underrated. So, anything lang. Like, if may makita kami like bagay or scenario na overrated or underrated. So, and kung feeling nyo rin na if underrated din sa inyo or overrated, let us know. So, Yeah. sana ba yun? Ano lang yung naisip ko is underrated. Sige. Underrated ko is, di ko lang alam if ano ba to, if applicable din ba to sa Pinas. Pero yung sa akin kasi yung ice cream sandwich ba? Oh. Yeah, kasi Oh. it's parang available naman siya, pero parang di mo naman binibili ba? Yeah, hindi siya common Oh, sa atin. hindi siya common sa atin yun. Yeah. Yan yung iniisip ko. Ice cream sandwich. Yung frozen yan, di ba? Frozen, Yeah, tas may frozen. biscuit. Sa taas, sa ilalim. Yeah. Oh. Yeah. So, pwede rin naman na like kayo gumawa ba? Paano mo gawin? Like, bili ka ng Oreo. Di ba yung Oreo usually, di na dip yan sa gatas, sa milk, ganun. Pero gawin niyo yan, like, i-separate yung Oreo, i-dip niyo sa gatas, tapos ipalamanan niyo ng cookies and cream na ice cream ba? Tapos i-ref. If Pero freezer, dapat basa muna. basa muna. Sa gatas. Oh, kasi kapag hindi siya basa, pagkagat mo crunchy. Oh. Yeah. If basa, Tama. yeah, kasi lagay mo sa freezer. So, yun na. Sinubukan mo na yan? Yeah. Sarap din naman. Ayos Kaso yun lang, hassle lang ba? Gawa-gawa ka pa. Yeah. Sino kaya nakaisip ng, Ice cream ice cream sandwich. sandwich? Kaya mo Pero, nagsimula kaya sila sa bread mismo? Oo. Siguro. Ice cream. Pan, mga pan ba? Pan ba? Pero may rin gumagawa niyan sa Pinas yung pandesal. Pandesal? Pandesal tapos nilalagyan ng ice cream. Pero ganun din, like frozen. Ay, hindi. mo na. Like fresh pandesal tapos lagyan mo ng ice cream. Palaman mo ng ice cream ba? Oh, grabe. Sarap yun. Oh? Sarap yun. Na-try mo na din? Yeah, yung sa sorbetes. Okay, Yung dirty ice cream. Mag-matter kung anong flavor. Like, Parang hindi naman. Yeah. sinisip ko yung pan sa cookies and cream, parang, Parang weird. Parang weird. Oh, Yung yung parang sliced bread. Square, yeah. Parang pangit. na-try ko, one time lang din sa Pinas, pero medyo siya, fancy ba? Okay. Or like yung ice cream sandwich na parang dinidip fry. Oh, yeah. Yung ice cream, tapos parang nirap ata siya ng harina or something. Okay. Yeah, Tapos yeah. dinidip fry. So, mainit sa labas, tapos malamig sa loob. Yun lang na-try ko. Pero hindi naman siya sandwich per se. Pero yun lang na-try ko, closest. Yeah, pero it makes sense din kasi 'di ba, parang pinapalaman mo rin naman yung yung Nutella or Coco Jam. So, tamis na rin naman yun. So, Yeah. Di ko pa lang na-try. Pero, yeah. Parang nice yun, ice cream sandwich. Ice cream sandwich. Underrated. Yeah. Actually, underrated siya. Hindi naman sabihin na di lang siya sikat, Oh, di lang siya sikat. kaya underrated siya. Oh, actually. No? Yeah. And may overrated pala ako nakalimutan. Sige daw. Kaso baka daming mga haters ba?
Overrated ko si Taylor Swift. Oh, no! Overrated. Sa ngayon, kasi alam mo yung mga tickets, di ba, parang umaabot ng how much na yun? Mga thousands of dollars. Yeah. Yeah. So, bakit mo nasabi na overrated siya ngayon? Kasi, like, ganyan na yung prices, tapos parang marami pang bumibili ba? Marami pang gusto. Yeah. Tapos, di ko lang alam if yung tickets niya before, ganyan yung price. I don't think so, kasi parang ngayon lang na naman siya na news. Yeah. Di ba? Yeah. Pag start lang ng Era Store, ganun. Doon talaga na ganun eh. Pero to piggyback sa point mo, agree ako dyan na overrated siya. And then, hindi naman sa nag-take away sa success niya or sa impact niya. Magaling din naman siya na artist. Yeah. And fan din naman ako sa kanya, but lately sa album din niya parang I feel na nag-under-deliver siya sa album niya. Kaya sabi ko na overrated kasi siya. yung TPD na album niya, parang nag-number 1 ata pag release ka agad, 'di ba? Parang sumikat ka agad. Pero upon listening sa songs, parang Hindi ganun. Pero kung mela. mela kasi may ibang melody na similar na sa mga old songs niya or mga chord progressions na parang madali lang i-remix sa old songs niya ba kasi ganun na ka-similar ba. And I think siguro in her defense siguro ginawa niya 'yon habang nag-tour siya Siguro. last year. But Yeah. still I felt na melang ang Album niya but because sobrang dami ng fans niya na tumaas yung ano niya, parang na number 1 siya. Yeah. Hindi ko nadala na rin siguro sa hype ba? Yeah. Siya sa TikTok. Yeah. Grabe makaano yung TikTok eh. Yeah, makaboost na. Makapromote ba? Yeah. Pero, yeah. Sadly, but guys, fan talaga ako ni Taylor. Yeah, ako din. Si Jander din. Ako din. Mas fan si Jander actually. Simula nung nung bata pa. Di naman yan nawawala si Taylor Swift sa yung mga mixed daily top 10 ba? Diyan yung palagi. Anong favorite album mo sa kanya? Parang parang baka may mag-bash sa akin. Bakla. At least di tayo first cousin. Di tayo mag-first cousin. Siguro, kasi yung album kasi parang ano ba? Parang dalawang isip ka na mag-share. Yung pangalan pa lang ng album, parang na nakakaya na ba? Parang sabihin nila ba, baka parang, tawag doon? Yung sa closet ba, tawag doon? Closeted. Parang sinasabi ng, pero yung favorite album ko, Fearless. Yeah! Fearless. Bakla. Ang irony. The irony sa Fearless na natatakot ka talaga na sabihin. Hindi mo sabihin, closeted ko si Jander. Fearless pala Iniisip ko pa, sabi ko lang siguro, red na lang. Red. Yeah. Wala. Talo pa rin. Ay. Sa'yo, boss. Pero, to be fair, maganda yung mga kanta sa Fearless. Yeah. Okay, sa akin, more recent kasi late ako naging Taylor Swift fan. And, parang, sa album talaga na to, doon ako na fan and then nag-binge na lang ako sa mga kanta niya. Yeah. So nag-start ako sa na-fan ako sa kanya sa 1989. 1989. Yan ba yung style na kanta dyan ba yun? Style. Tingnan dyan din yung Shake It Off. Okay. Ano pa yan? Welcome to New York, ganun. So, madami yung mga kanta, pero parang medyo pop na siya doon. As opposed to like country years lang. Yeah. Anyway. Alright, guys. Ganda yung episode. Yeah, ganda. So,
So, natapos na naman ang episode natin. And yet, we are still Sober. Sadly. Ay, sadly sober pala. sober. Ayun. See you in the next one, guys. See you guys. It was